Maraming salamat sa Panginoon sa prayer meeting muli dito sa Canada. Kasama natin ating mga kapatid sa Pilipinas, sa Dubai, sa Italy, at salamat din sa Panginoon. Sama rin natin si Brother Dondon. Pray ng Diyos na tayo mag-aaral muna ng kanyang banal na salita. At bago lahat, tayo na mag-pray. Ang banal na dakila ay bigyan Panginoon sa lahat. May nagpupuri, papasalamat Panginoon sa oras na salita. Dalangin namin namang Diyos ang iyong patnubay ng Espiritu Santo na ikaw maggabay sa aming pag-aaral. Ikaw ang siyang mangusap. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpaliwanag ng banal na salita. Kaming yung mga anak na makikinig at nanonood at maging sa mga kapatiran namin na sa iba't ibang lugar, kamag-anakan, na kami mapagpala muli sa oras na ito. Kaya man Diyos, tulungan mo yung alipin na gagamitin, bigyan mo naman karunungan ng gagaling sa iyo. Masaysay ang iyong banal na salita. Ikaw mangusap, ikaw magsigit sa lahat, Panginoon. Dalangin namin na kayo magtagumpay sa bawat puso ng sinuman. Sa pangalan po ng Jesus, sama dalangin. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating buksan sa 1 Timothy chapter 4, verse 6 hanggang 11. 1 Timothy chapter 4, verse 6 hanggang 11. Sabi po rito, kung ipapaalala mo sa mga ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Datapot itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may konting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal ka sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsampalataya. Ang mabagay na ito ay yung iutos at ituro. Mga kapatid, ang pamagat po ng pag-aaralan natin, sabi niya, exercise yourself towards godliness. Ito po ay nakasulat dito sa ating nabasa, na magsanay ka sa kabanalan. Ngayon, ito po sulat ni Pablo sa mga kay Timothy at ito po ang nilalaman ng kanyang sulat. At ito rin ang sinabi rito na kailangan tanggapin ang lahat. Nararapat tanggapin lahat. Kailangan itong ituro, iutos, at ituro. Ibig sabihin na mayroong kahalagahan. Mga kapatid, ang mga nabasa nating mga bersikulo, napakahalaga sapagkat mayroong dalawang klaseng pagsasanay o exercise na tinukoy dito sa Biblia. Yung una-una, yung physical exercise, at saka pangalawa, yung spiritual exercise. Ngayon, siguro naman, hindi lingid sa karabihan na yung physical exercise may benepisyo yan. Yung physical benefits. Kaya marami ang nag-workout dahil sa benepisyo nun sa physical. At unang-una, yung para ito'y ma-maintain yung physical fitness. Pag nag-exercise ka, maintains health and wellness, sabi nga. At ma-maintain mo rin yung ideal weight, yung timbang. Yan. At isa sa magandang benepisyo ng pag-exercise din sa physical, yung it improves strength. Yan. At saka nagde-develop siya ng muscle at stem. Yan. Kaya habang nag-exercise ka, yung physical mo lumalakas, nagiging malusog. Tumutulong din yan sa digestive. Kaya kung minsan
Pag hindi nag-exercise sa tao, nahirapan siya na ma-digest yung kinain, maging sa kanyang pagdudumi. Isang pinakamaganda doon sa pag-exercise yung it maintains healthy bone density and joint mobility. Pag hindi ka nag-exercise, yung mga buto mo, kung minsan nahihirapan sa paglalakad, sa paggalaw mo. Kaya sabi niya, ang tigas ng buto. Kaya at the same time, ba yung buhay. Kaya merong physical benefits. Isipin nyo, kahit sa Biblia, itinuturo ito. Ngayon, alam nyo bang sabi ni Pablo rito, sa ating binasa, na sabi niya, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may konting dito yun sa verse 8. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ibig sabihin, mayroong isang higit na pagsasanay na itinuturo dito sa Biblia. Ito yung pagsasanay patungkol sa kabanalan. Amen? At kung mayroong benefits yung physical, sabi rito, yung dito sa binasa natin sa verse 8, ito ay mas higit ang pakinabang. Dahil ang pakinabang, sabi niya, hindi lang sa buhay na ito. Alam niyo mga kapatid, yung pag-exercise sa physical, may limitasyon yan. Hanggang kaya mo lang mag-exercise. Ngayon, kung matanda ka na, ang magagawa mo yung exercise, magaan lang. Pag bata ka pa, kaya mo pang magbuhat ng mabigat, nag-workout ka, pero pag tumatanda ka na, mabagal na. At pagkatapos nun, pag may sakit ka, hindi ka makapag-exercise. So, may limitasyon ng oras, panahon, at limitasyon sa spiritual naman, mga kapatid, mas higit yung benepisyo. At sinasabi rito sapagkat hindi lang sa salibutan ito ang pakinabang kung hindi sa buhay na walang hanggan. Kaya ito napakaganda sa pag-aaral natin sapagkat bilang Kristiyano, mga kapatid, ito ang pinaka-importante. Kung walang pagsasanay sa spiritual, manghihina ka at may tendency na ikaw ay bumalik sa kasalanan. Ngayon, sa pag-exercise, mga kapatid, lalo na dito sa spiritual, mayroong dakilang pakinabang. At ito yung pag-aaral natin. Paano tayo magsasanay sa spiritual? Paano natin ito sasanayin yung ating sarili sa mga bagay na pang-spiritual? Ito yung sa spiritual. Hindi naman natin pinagbabawal na mag-exercise tayo sa physical. Kailangan din yun eh. Dahil kung ikay maglilingkod sa Diyos, kailangan din malakas yung katawan mo. Dahil kung maglilingkod ka sa Panginoon, mahina na yung tuhod mo, sumasakit yung rayuma mo, mahirapan ka ng maghayo. Mga kapatid, ganun po, Kaya, mas maganda nga, bata ka pa, nakakilala ka na sa Panginoon. Malakas yung pangatawan mo, masasanay mo pa yung buhay pang spiritual. Ngayon, sa pag-exercise, isang bagay na napakalaga dyan. Unang-una, mayroon kang dapat commitment. At higit sa lahat, mayroon kang plano. Yung plano dyan, magkaroon ka ng commitment at the same time, mayroon kang goal. At alam nyo sa exercise, ang napakahalaga yung pagkain. Kung nag-exercise ka, dapat magkaroon ka rin ng discipline sa pagkain. Kasi kung hindi mo rin iingatan yung pagka-exercise mo, yung iba habang nag-exercise, lumalakas kumain, lalong tumataba. Wala rin kwenta. Ngayon, sa spiritual, napakahalaga rin po rin yung, sa pagkasay ng spiritual, napakahalaga rin yung pagkain. Dito sa ating binasa, dito sa verse 6, sabi po rito, sabi rito sa verse 6, babasahin natin sa English, sabi niya, if you put the brethren in remembrance of these things, sabi niya, you shall be a good minister of Jesus Christ, of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Sabi niya, sabi sa verse 6,
Kung ipapaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay mag-isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral. Yun ang pagkain dito, mga kapatid. Yung spiritual nourishment from the Word of God, yung Ebanghelyo. Sa bagay, yung salita ng Diyos. Na ito ang pagkain ng ating kaluluwa sapagkat ito ang nagbibigay ng kaalaman. Ito ang nagbibigay ng kaunawaan. At pag naunawaan mo, kailangan mo itong i-apply. Nagbibigay ng wisdom. At sabi nga rito, kailangan you have to continue to the end. Alam niyo mga kapatid, ang pag sinabi kasi rito sa verse 6, salita ng pananampalataya, dapat kailangan mo yan. Dapat paniwalaan mo. Dahil kung hindi mo pinalaman, hindi ka lalago sa pananampalataya. Sa Kristiyano, ito ang kanyang pagkain, ito ang kanyang kagalakan. At higit sa lahat, pagpatungkol sa salita ng Diyos dito, na patungkol yung kanyang mga doktrina. Yung aral patungkol sa kalooban ng Panginoon, sa kaligtasan, sa kabanalan, sa pag-worship, sa paglilingkod. Mga kapatid, dito lahat nakasulat yan. At higit sa lahat, kinakailangan na kung paano pinapakain natin ating sarili sa salita ng Diyos. Araw-araw, para sa pisikal, kinakailangan pinapakain din natin yung ating sarili ng salita ng Diyos araw-araw. Kailangan, sabi nga, hindi lang natin ito binabasa, minimeditate natin. Sabi dun sa Joshua 1:8, you have to meditate my word every day and night, sabi nga niya. Para ito'y masunod mo at magkaroon ka ng mabuting kawakasan. Ngayon, ang ano dyan, maraming nag-i-exercise sa sanlibutan ito. Kita mo, ang gaganda ng mga katawan physically, ano? Kaya, ang nangyayari doon, ginagawa yung pag-exercise para sa kanilang sarili, ano po. Mga kapatid, ang kakulangan doon, malusog sa physical, pero kumusta naman yung spiritual? Kaya ang nangyayari, yung physical nila malusog, yung spiritual walang kabuluhan yan. Dahil anong nangyayari sa kanila? Yung ginagawa nilang pag-exercise physical para sa kanilang sariling kaluwalhatian yun. Di ba pag maganda yung pangatawan mo, pinupuri ka yung physical mo. Tinataas ka. So sarili mong kaluwalhatian, pero sa Panginoon, walang kabuluhan sapagkat wala kang tunay na relasyon sa Kanya. Kaya inaaralan ng bawat sino man, na ang Panginoon hindi tumitingin hindi lang sa mga pisikal na kalusugan, kundi higit at tinitingnan niya yung ating kaluluwa kung mayroon ba tayong tunay na relasyon sa Panginoon. Ngayon, magkakaroon ka lang tunay na relasyon sa Panginoon kung ikaw ay naligtas sa kasalanan. Amen? Doon nag-uumpisa, mga minamahal na kapatid, yung pagsanay sa spiritual o yung kabanalan. Nandun yung pagbabago ng buhay mo na galing sa Panginoon, yung life transformation. Yung initial holiness, doon nag-uumpisa. At higit sa lahat, kinakailangan magpatuloy yan. Kasi mayroong steps yan sa physical exercise, mayroon din steps sa spiritual exercise. Mayroong basic, tapos mayroong moderate hanggang magkapunta sa advance. Ganun din po sa spiritual, mga kapatid. Ngayon, dito sa ating pinag-aaralan, po? At dito, ipinakita rito na ang isang ministro ng Diyos, dito sa verse 6, kinakailangan siya ay mag-aral.
kinakailangan siya mag-aral, kailangan mag-prepare siya sa kanyang pag-aaral, tapos kinakailangan i-practice niya yung kanyang pinag-aralan at pagkatapos ituturo niya. Ito yung napakahalaga sa ministro dahil dito sa verse dito sa pinalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng panampalataya. Dapat ikaw muna bilang Kristiyano, bilang ministro, kinandili na sinusunod hanggang sa ngayon. Mayroong lubos na pagsunod. Sabi doon sa Ezra chapter 7 verse 10, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. At upang gawin, nakita niyo no, hanapin at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan na makatulan. Yan ang dapat na requirements ng isang mabuting ministro ng Panginoon. To prepare his heart to study the law of the Lord, sabi niya, to direct his heart, to practice, and to teach God's word to everyone. Ngayon mga kapatid, yung punto sa verse 7, sabi niya, datapot itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Sabi niya, refuse profane and all wives' fables and exercise thyself. Ano ibig sabihin doon? Kailangan i-reject mo or refuse mo yung teaching that are contrary to the Word of God. Lahat ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, sabi nga, dapat iwanan. Ngayon, meron na naman tayong, malapit na naman yung Holy Week. Ano po? Maraming mga na hindi ayon sa salita ng Diyos. May mga nagpapapako dyan para sa Holy Week. Di yun ayon sa salita ng Diyos sapagkat ang Panginoon ang ipinako, natapos na. Yung pagpapako na yan, wala na mong ibang tatanggapin na sacrifice ang Diyos Ama. Na kung kahit kayo magpapako sa krus, walang kabuluhan yan. Dahil hindi na ayon sa salita ng Diyos. Pangalawang mga pinapractice ng tao, karne. Hindi po aral ng Biblia yan. Wala sa Biblia yan. Sabi po rito kung babasahin natin, dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 hanggang 3. Sabi niya rito, now the Spirit speak expressly that in the latter times, sabi niya, some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devil. Sabi niya, hayag na siling panahon ay may magsisitalikod sa panampalataya. Makinig ng mga espiritu mapanghikayat, mga aral ng mga demonyo. Tingnan nyo aral ng mga demonyo. Ano yung mga aral ng demonyo? Verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hiniruhan ang kanilang masariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Ito yung mga aral ng demonyo. Verse 3, forbidding to marry, sabi niya. Pinagbabawal ang pag-asawa. Commanding to abstain from meats. Yan. Bawal kumain ng karne, sabi niya. Which God has created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Yung mga yon, hindi ayon sa salita ng Diyos. Tapos marami pang aral dyan na aral ng tao na hindi ayon sa aral ng Panginoon. Dapat iiwanan. Ang problema mga kapatid, akala nila ito yung tunay na aral, kaya kinakailangan may pahayag ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng katotohanan, kay makakalaya sa mamaling aral. Ngayon,
Dapat nasa atin yung pusong mabukas yung ating puso at kaisipan patungkol sa salita ng Diyos. Kung mali, mali talaga. Hindi pwede mong ituwid sa kaugalian kahit mali, tinutuloy pa rin. Sayang lahat mga bagay na yun dahil walang kabuluhan yung salita ng Diyos. Hindi yan ang aral papunta saan? Sa kabanalan. Kaya sabi rito ni Pablo kay Timothy, sabi niya, kailangan itakwil mo, sabi niya, dito sa ating binasa, kailangan itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan. Masasama yan, walang kabuluhan yan dahil hindi aral ng Diyos. So anything na hindi aral ng Diyos, masama at walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi nakakasupport ng spiritual na pangailangan ng iyong kaluluwa. Yung mga bagay na yun, okay ka na. Kaya sa pagdating ng oras, pag tayo haharap lang sa Panginoon, huhusgan tayo dun sa mga salita ng Diyos na mga narinig natin at hindi natin sinunod. Marami ang papasok sa impyerno dahil hindi sa pagsunod ng kanyang banal na salita. Sabi rito, itakwil mo ang mga katang masasama, walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. So nakita natin ito mga kapatid, ano po, na ito ang priority ngayon ng Kristiyano. Ito rin ang priority na binibigay ng Diyos sa lahat ng tao, na ito ang buhay na kabanalan. Ano ibig sabihin no, ng pag sinabi kasing godliness, ito yung God's likeness o Christ likeness. Ito'y naaayon doon sa kalooban ng Diyos. Ito yung tamang daan. It's the right way. Ito yung God's way. Ito yung katotohanan na ayon sa salita ng Diyos. Ito yung ito yung daan na papunta sa langit. Daan na nakakalugod sa Diyos. At yung application, kailangan dito kasi sinasanay mayroong application ng banal na salita. Ito ang siyang magdadala sa iyo para makapamuhay ka ng kabanalan. Sa patuloy na pagsunod ng kanyang banal na salita, mga kayo, papunta sa kabanalan. Kinakailangan na magkaroon ka ng kaisipan na tulad na sa ating Panginoon. Kasi pag wala ka sa Panginoon, yung kaisipan mo puro sa sanlibutan, puro sa sarili mo lamang, puro sa mabaging material. Pero sa Kristiyano, ang kanyang kaisipan ay patungkol palagi sa Panginoon. Panunwalhati ng Diyos. Yung kaisipan ng Panginoon, nandun yung humility at paglilingkod. Kailangan nandun sa ating kaisipan, sa puso at kaisipan natin yung attitude o karakter ng Panginoon. Kung paano namuhay ang Panginoon, siya nagbigay ng hindi tayo mamuhay, mga kapatid. Nagbigay siya ng halimbawa para tayo magsisunod sa kanyang hakbang. At higit sa lahat, sabi nga, kailangan nating sanayin ang ating sarili bilang Kristiyano na ang ating buhay ay makapagbigay kaluguran sa Diyos. Amen? Our life that will please God, that will glorify God, para maluwalhati ang Diyos. Kaya paano mo gagawin yan? Kailangan sa lahat na yung gagawin ay ayon sa kanyang kalooban. Kaya dapat sa lahat gagawin mo ito ba'y kalooban mo, Panginoon? Alam niyo mga kapatid, pag tinanong mo ang Panginoon, sasagutin ka niya. Pamagitan ng kanyang banal na salita, sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo na ito ang aking kalooban. Sabi niya, dito ka dumaan, ito ang gawin mo. Dapat gagawin mo yan na mayroong pusong masunurin. Alam niyo mga kapatid, kaya nga sinasabi palagi ng Panginoon at sa lahat ng mga kapatid natin na kailangan natin iiwanan ating sarili. Kailangan ibigay natin ating sarili sa Panginoon. Yung kanta kanina, ibigay mo yung puso mo sa Panginoon.
Pag binigay mo yung puso mo, ibig sabihin lahat-lahat ihandog mo sa Panginoon. Kailangan lahat, pag ibinigay mo lahat sa Panginoon, yung puso mo ngayon, siya naman ang pupunta dyan. Pupunuin niya yung puso mo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang katwiran. Ang Espiritu Santo ang pupunta sa puso mo. At mga kapatid, ibubuhos niya yung pag-ibig dyan sa pamagitan ng Espiritu Santo. At doon mo mararamdaman yung banal na presensya ng Panginoon. You have, sabi nga, to consecrate or you have to empty yourself so that God can fill you with. Iiwan eh. Diba, napakaganda yun. At ang isang pinakamaganda noon, mga kapatid, na pag ikay napuspos ng Espiritu Santo, nandun yung tunay na paglilingkod. Sabi po rito sa verse 10, ano po? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsampalataya. Sabi rito, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Sapagkat tayo ay nagtitiwala, pinagkakatiwala natin sa Diyos na buhay. Pag sa atin hindi ito Diyos ng patay. Siya ang source of life. Siya ang pinanggagalingan ng buhay. Siya ang nagbibigay lahat natin pangailangan. Alam ba na pag siya yung source of life nasa iyo, ang Diyos nasa iyo, di ba sagana ka? Masagana. Kung hiwalay ka sa Panginoon, wala sa iyo yung source of life. Maaring buhay ka physical, hiwalay ka naman sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Christ. Sabi niya, without salvation from Christ, there's no holiness. Without the blood of Christ that cleanses our unrighteousness, there's no holiness. Sabi pa rito sa verse 10, sabi niya, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Savior of all men. The only Savior. Siya lang ang tagapagligtas. Walang iba. Mga kapatid. Kaya tayo nananalangin, meron tayong prayer meeting, tayo nag-preach the Word of God. Upang ang tao lahat ay makakilala sa Panginoon, sa tunay na kapagligtas. Dahil darating ang Panginoon, sa pagbabalik niya mayroong judgment day. Lahat ng tao na nasa kasalanan, kaya ngayon pa lang inaaralan ngayon ng tao na manumbalik sa Panginoon. Pero ang dami ang nag-i-ignore sa offer ng Panginoon ng kaligtasan. Nung panahon ni Noah, bago dumating yung baha, nag-warning na si Noah na almost 100 years. Nangaral si Noah bago dumating ang baha. Pero walang nakinig. Hanggang sa dumating ang baha, naligtas si Noah at ang kanyang pamilya, lahat ng mga mata. Nung sunog sa Sodom and Gomorrah, dahil sa mga bagay na makasalibot ang mga halay ginagawa ng mga tao, nangaral din dun. Nangaral din si Lot. Hanggang sa dumating na yung apoy na galing sa langit. Wala ang nagsisi. Sabi nga, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, marami pa rin ang ditatanggap sa Panginoon. Kaya natin inaaralan ng ating mga kapamilya, kamag-anakan, kahit na sinong tao, na bago, mga kapatid, tumanggap kayo sa Panginoon. Tanggapin niyo ang alok ng kaligtasan. Sapagkat walang ibang kaligtasan kundi sa ating Panginoon. Kailangan niyo magsisi. Kailangan niyong talikdan ang paggawa ng kasalanan. Walang kabuluhan ang lahat ng mabagay sa sanlibutan ito.
kung wala yung kaligtasan sa iyo, sapagkat ikay papasok sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kinakailan, sabi nga, sa patuloy na sanayin natin kabanalan, kailan yung banal na pananalangin. Sabing banal na pananalangin, ano rin, nananalangin din yung mga nasa kasalanan. Nananalangin din. Pero, nananalangin, magsisi, magkasala, magsisi, magkasala. Pero yung dalangin ng mga banal, iyan ang pinapakinggan ng Panginoon. Permitting ng mga banal. Sapagkat nandyan yung presensya ng Espiritu Santo. Na sa panalangin ng mga banal, ibinadalangin na lahat. Baging hindi natin kakilala. Hindi natin kabag-anakan. Dinadalangin natin lahat sapagkat nasa atin yung pag-ibig ng Diyos. Yung individual, mga kapatid. Alam niyo ba sa pagsasanay din ng kapanalan? Individual din yan eh. Hindi minsanang sabay-sabay. Hindi, kailangan meron kang individual na kabanalan, ng pagsunod sa Panginoon. Sa pagsunod, sa paglilingkod, meron tayo kanya-kanyang ministry. May individual. Kinakailangan gawin natin yon. Maging sa worship. Kaya nga patuloy tayong dumadalo. Kaya nga spiritual worship. Yung attendance natin doon, napakahalaga. Ako, pag malaki ang kakulangan. Totoo po yun. Sipin mong napakalaking handaan tapos mamiss mo yun. Sila busog, ikaw gutom. Dahil na-miss mo. Kaya sabi nga, huwag nating pabayaan yung banal na pagtitipon. Sapagkat dyan, lalo tayong lumalakas. Mga kapatid, sabi po dito sa ating pinag-aaralan, bago tayo magtapos, sabi rito, na sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sa kabila ng mga kapagsubukan o problema dumarating sa atin. Maging hadlang na hindi tayo magpatuloy. Di yung maghadlang na sanayin natin yung kabanalan. Maaring tayo minsan ay mayroong persecution, minsan mayroon tayong kahirapan, financial, mayroon tayong sakit, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Sa ating pinag-aaralan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may konting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Mga kapatid, ito yun. Yung exercise in godliness, sabi niya, it brings our soul, our body, and soul with a sweet fellowship with God, in a sweet fellowship with God and the brethren. Matamis na pakikisama ng Diyos at sa mga Kristiyano. Ang sarap. Iba kasi yung relasyon ng spiritual. Kaysa physical, pinag-isa kayo ng dugo ng magpapamilya. Kaya nagmamahalan. Pero sa spiritual, ang nag-isa sa atin, yung dugo ng ating Panginoon at ang kanyang pag-ibig. Pinag-isa tayo ng Espiritu Santo. Kaya may pag-ibig, may pagkakaisa. Lahat, mga minamahal na kapatid. Salamat sa Panginoon. Yung pagkikipag-isang yun, mga kapatid, ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Na sa lahat ng buhay mo, isipin mo, kasama mo ang Panginoon. Kaya nga, tayo lalo naging maingat, lalo tayong masunurin sa Panginoon sa tanda mo, kasama mo ang Panginoon sa lahat ng oras. Sa pagtulog, sa paggawa, sa pagtatrabaho, pagkain, kung ano mang ginagawa mo. Gagawin mo yon sa ikalulhati ng Diyos. Tapos yung pinakahuli na dito sinabi, lalong-lalo na, sabi niya rito sa verse 8, na may pangako sa buhay na ito at sa darating, yung future. Sa katapusan ng ating buhay, hanggang sa katapusan niya.
Napakahalaga sapagkat darating ang araw na ito ang siyang magdadala sa atin. Yung yung ating katawan at kaluluwa. You have to bring yung exercise in godliness will bring our body and soul in God's presence in heaven. Darating yung judgment day, haharap tayo. At makikita ng Panginoon. Sabi niya, ito ang aking mga anak. Ito ang aking mga lingkod. Ito ang namuhay ng kabanalan. At ano sabi niya? Manahin niyo ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa inyo. Yung langit ay banal. Ang Diyos ay banal. Ang kanyang lugar ay banal. At ang lahat, yung mga anghel ay nandun na mabanal din. Ang lahat ng papasok doon, yung mga banal lang. Kaya, napakaganda sabi niya that we have to exercise ourselves towards godliness till the end. May pakinabang yung physical na exercise, lalong higit ang pakinabang yung spiritual exercise. Palayan ng Diyos ang kanyang maigsi mensahe at binabalik ko na natin ang sa ating kapatid Sir Joby, pero mag-pray muna tayo bilang pagtatapos ang banal na pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong banal na mensahe. Pinagkaloob mo na napakahalaga, Panginoon, na inaaralan mo kami. Yung pagsanay espiritual. Walang iba yung kabanalan. Amang Diyos, dalangin namin na ito ang siyang pagiging buhay namin. Maging inspirasyon and encouragement sa bawat isa. Patuloy namin gawin ito habang kayo nabubuhay. At tulungan mo kami, Amang Diyos. Mga bagay na hindi namin magawa ang iyong kalooban, iyong alisin, Amang Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa iyong mga anak na nakinig at nanood at maging sa mga makikinig pa, Amang Diyos, sa social media na patuloy, Amang Diyos, na makinig sa iyong ebanghelyo na makita ang katotohanan at iwanan ang mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Iwanan ang mga bagay na mga maling aral upang ang lahat ng tao, Panginoon, sa iyong tunay na daan na dinaanan namin, Panginoon Jesus. Sapagkat sa amin ng Panginoon, ako ang daan, katotohanan ng buhay sa pamagitan na walang mapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Nawa, dalangin namin, Amang Diyos, na hindi lang kami makadaan sa iyong daanan, papunta langit, kundi marami pang kaluluwa. Mga kamag-anakan namin, na hindi pa naligtas, mga kaibigan, at sa lahat ng tao. Amang Diyos, maraming salamat at patuloy na dinadalangin namin, Amang Diyos. Ang katarek, in Jesus' name we pray. Amen.